Isang pinagpala at maulang umaga sa ating lahat. Amen, amen, amen. So, pwede niyo po bang batiin yung katabi niyo ng pinagpalang umaga? Opo, batiin niyo po. Sige, magkakapatid naman tayo dito. Amen, amen. Thank you, Lord. Okay, manalangin muna tayo. Let's bow our head and let us pray. Panginoong Diyos, Ama namin na sa langit, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, dahil ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Lord, salamat Panginoon sa bawat panalangin dinidinig mo. Sa bawat hingi namin Panginoon, sa tamang oras, Panginoon, pinagkakaloob mo po sa amin, basta tama ang motibo namin. Salamat Panginoon. Lord, sa aming pag-uusapan ngayong umagang ito, isa na po ang design namin. Makialam ka. Makialam ka, Panginoon, sa ngayong umagang ito, pumasok ka sa puso ng bawat isa, ibababo ka sa pinakamababang level upang ikaw lamang po ang aming makita. Kaya Lord, sa umagang ito, pinupuri ka namin, tinataas ka namin, inuwalhati ka namin. Ito po ang aming dalangin sa iyong pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen, 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 Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. It's nice to be back after, So, tayo ba yung magsimula na? Ano po? Okay. Dumating ba sa punto ng buhay natin na marami tayong tanong? Yung mga tipong tanong, sige po, ayan. Next slide po, ayan. Yung mga tipong ng tanong na, bakit nangyayari sa akin to? Di naman ako masamang tao. Di ba? May mga tanong tayo sa buhay na akala na feeling natin hindi natin deserve. In fact, sabi nga ng mundo, isang kasabihan o paano ko masabi ito, tanong na pangkaraniwan natin narinig. Why do bad things happen to good people? Narinig niyo na yung tanong na yan? Bakit mabuti naman ako? Bakit may maraming nangyayaring masama sa akin? Hindi ko deserve. Narinig niyo na. Alam niyo yung reality ng mundo, masama ka man mabuti, nabubuhay tayo sa imperfect world. Ulitin ko ha, masama ka man o mabuti, nabubuhay tayo sa mundong hindi perpekto. Minsan, yung connotation na gano'n, naiisip natin na pag masama ka at masama nangyari sa'yo, deserve mo yun. Tama? Pero pag mabuti ka at may nangyari sa iyong masama, bakit nangyayari sa akin? Tandaan mo, isa lang ang common similarity. Nabubuhay tayo sa mundo na punong-puno ng pagsubok. In fact, part yan ng reality or part yan ng experience natin bilang tao. Kaya nga tayo nagte-testify sa harapan dahil nalagpasan natin yung pagsubok. Yung bawat testimony natin dito kanina, alam niyo ang pinagkaiba natin sa ibang tao? Ang pinagkaiba natin, pag dumanas tayo ng testing, pag dumanas tayo ng pagsubok, yung mga tanong natin sa buhay, may sagot yan. Bakit? Kasi hindi ka mag-isang lumalaban. May kasama ka. Amen? Yun yung reality na si God is a God of justice. It is a God of righteous. Ibig sabihin, yun nga siya, naging justice siya. Bakit? Kasi every time, oo, mabuti ka, oo, kailan ka na kay Lord, doon na maraming pagsubok. Bakit? Kasi right siya, just siya, kasi every time na pagsubok ka, meron kang peace, dahil yung peace na yan magagaling sa Diyos. Amen? Unlike sa hindi mo pa nakilala si Lord. Unlike sa intentional na gumagawa ka ng masama. Magkaibang bagay yan. Ngayon po, wala akong verse na babasahin sa inyo bilang pag-uusapan natin ngayon. Dahil isang buong libro pag-uusapan natin. Ang libro ni Job. Ngayon gusto ko pong pag-usapan natin ito. Bakit? Kasi nung time na, actually nung January, nagkaroon ng impression sa akin si Lord na back to basic. Ano ibig sabihin ng back to basic? Balik tayo sa simula. Magbasa tayo ng Bible, mag-pray tayo araw-araw, mag-devotion tayo. And ginagawa ko to.
Nung time na sabok na ako ng Job, natakot ako. Bakit? Si Job yan eh. Nabasa niyo na po ba yung Book of Job? Amen, amen. Praise God kung nabasa niyo na, no? Pero sa totoo lang, nakakatakot basahin. Kung hindi niyo pa po nabasa, babasahin natin ngayon. So, hindi natin pag-uusapan yung bawat chapter, bawat verses, kasi masyado siyang mahaba. Pipili lang tayo ng iilan, okay? Na pag-uusapan natin ngayon. Ngayon, doon sa sinabi ko kanina, na marami tayong tanong, naghahanap tayo ng sagot, minsan ang tanong natin, sino ba ako? Bakit ba ako nabuhay? Sa dami-dami ng problema na pinagdadaanan ko, bakit ko to deserve? Yan yung mga tanong natin. Ngayon, sa buhay ni Job, pag-uusapan natin, lahat ng tanong mo sa buhay may sagot. Kaya ang topic mo natin ay ito, because of who you are. Bakit because of who you are? Mamaya malalaman ninyo. Ang bawat tanong sa buhay natin, dahil merong Diyos. Paano nangyari? Pag-uusapan natin mamaya. Sino si Job? Pag-usapan na natin. Gusto ko po maging mabilis. Okay? 4 na bagay. Please bear with me. Maraming verses. Okay? Maraming verses itong pag-uusapan natin ngayon, pero essential siya. Okay? Una, pag-usapan natin, ano ba yung sitwasyon? Ano ba yung sitwasyon ni Job? Sino ba si Job? Okay? That's Job chapter 1 to chapter 2. Basahin natin ha. Iilan lang naman to. Okay, next. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nangangalang Job. Siya ay isang mabuting tao. Sino si Job? Mabuting tao. Okay? Sino si Job? Sumasamba sa Diyos. Sino si Job? Umiiwas sa masamang gawain. Di ba? Para ang perfect ni Job. Sino siya? Mabuting tao. Sino siya? Sumasamba sa Diyos. Sino siya? Umiiwas sa masamang gawain. Hindi lang yan. Si Job din, sabi ng Ezekiel, basahin natin, kung magkataong naroon si Noe at Daniel at Job, sila lamang maliligtas dahil matuwid nilang pamumuhay. Hindi lang siya sinabi kanina na mabuting tao, matuwid yung kanyang pamumuhay. Kumbaga, sabi diyan, kung si Lord gugunawin yung mundo sa pamamagitan ng salot, 3 lang maliligtas. Sino? Si Noe, si Daniel at si Job. Pati mga anak kasama, pati yung kanilang mga nasasakupan damay. Pero silang 3 lang hindi damay. Bakit? Matuwid ang kanilang pamumuhay. Okay? Ngayon, ang kwento ni Job, kakaiba. Bakit? Kasi matuwid siyang tao, pero may maraming pagsubok na ginawa sa kanya ng Lord. Basahin natin ha. Ganito siya kayaman. Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ilan yung anak ni Job? 10. 7 yung lalaki, 3 yung babae. Tama? Hindi pa yon. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Mayaman. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kanyang kamelyo, 1,000 ang baka, 500 ang asno. Mayaman. Mayaman siya. Suddenly, alam na natin si Job, matuwid, sumasamba sa Diyos, matuwid yung pamumuhay niya, mas mabuting tao. Pero, sa mga susunod na verse, eto na. Dito magsisimula yung usapan natin, kaya huwag kayo matutulog. Huwag kayo matutulog kasi importante ito pag-uusapan natin. Maybe, may pagsubok ka ngayon, hindi kita kilala. Maybe, may pinagdadaanan ka mental issue na hindi kita kilala. Minsan, meron kang tinatago na gusto mo nang i-burst out, pero hindi mo magawa, hindi kita kilala. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kung ano man ang pinagdadaanan mo, mas grabe yung pinagdaanan nito. Mamaya, malalaman ninyo. Tingnan nyo ha. Verse 6. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Si Satanas andon.
Tinanong ni Yahweh sa Satanas, ano bang pinagkakabalahan mo ngayon? Sabi ni Satanas, o sagot ni Satanas, nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Nakita niyo? Anong ginagawa niya sa taas? Paligid-ligid lang siya. Nandyan lang siya. Eh tayo, yung ginagawa natin, tulog. Sabi niya, no? Di ako nagsabi, Bible, no? Sabi, anong ginagawa ni Satanas? Nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Anong point? Bakit ko ito na-emphasize sa inyo? Sabi kasi ng unang Pedro chapter 5 verse 8, be sober. Be alert and be sober, mind. Your enemy, the devil, is like a roaring lion. Para siyang leon na umaatungal. At kapag hindi ka ready, doon siya atake sa'yo. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi ang devil, nasa paligid lang. Every time na hindi ka ready, doon siya atake sa'yo. Kaya handa ka. Nandiyan tayo? Handa pa ba kayo? Yan. Importante to. Bakit? This is the reality. Mamaya, pagdating sa pagsubok, lalalim pa tayo. Kasi gusto ko linawan sa isip natin lahat. Itong pagsubok na ito, hindi lang basta pagsubok. May dahilan lahat ng bagay. Tingnan nyo ha. Next verse, sabi niya dito, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Ano napansin ko kay Job? Ano napansin ko kay Lord? Finilex na si Job. Pinagmalaki niya si Job. Satanas! Napansin mo ba yung lingkod ko, si Job? Bakit? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, umiiwas sa masamang gawain, dugtong pa ni Yahweh. Alam nyo, ang pinakamasarap sa lahat, yung pinagmamalaki ka ng Diyos. Amen? Kaya palakpakan natin si Lord. Etong taong to, pinagmamalaki si Lord. Tanongin mo yung sarili mo. Alam mo, anong klase ka mamumuhay? Paano ka mag-isip? Paano ka mamuhay? Marami kang sigurong sekreto na hindi sinasabi. Pero tanongin kita, ikaw ba pinagmamalaki ka ba ni Lord? Sa trabaho mo, si Lord ba pinagmamalaki ka? Sa pag-aaral mo, si Lord ba pinagmamalaki ka? Kasi si Job pinagmamalaki ni Lord. Diba? Sabi nga ng New Testament, good and faithful servant. Pinagmamalaki siya ng master niya. Because you are good and faithful servant. Ito siya. Ito yun, example. Siyempre, si Satanas, kaya nga tinawag siyang Diablo, devil, kaya, kasi ibig sabihin ng Diablo, divider. Divider siya, nagdi-divide. Now, tingnan nyo anong sumunod na nangyari? Sumagot si Satanas. Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo. Eto na. Tendernen. Lord, what if? Kung wala na siyang makukuha sa iyo, inaalagaan ninyo siya ang kanyang pamilya, ang lahat ng ari-arian, pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawain, at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan sa buong lupain. Subukan ninyo alisin ang lahat-lahat na buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Testing. Eto na. Ito na yung time, yung devil na. Next verse. Sinabi sa akin ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. Umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Tandaan yung mga verse na binasa natin kanina, kasi importante yun. Mamaya babalikan natin yan. Ngayon ganito, inalaw ng Diyos. Inalaw ng Diyos. Now, here's the thing. Pastor, diba, sabi ng Lord, hindi doon nanggaling sa kanya yung tukso dahil hindi siya manunukso. Tapos kung babasahin natin yung 1 Corinthians, walang pagsubok, paano yung magko-compliment ganito? Kung babasahin natin yung original version, walang pagsubok ang dininahan sa lahat ng tao. Dahil tapat ang Diyos. Alam niyo yun? Alam niyo yung verse na yun?
Kung babasahin natin yung original temptation yun, no temptation. Tukso sa Tagalog. Walang tukso. Now, yung purpose ng tukso na inalaw ng Diyos, si Satan na nagbibigay. Gusto ko maging clear sa inyo yun. Ang tukso nanggaling kay Satan. Can you say amen? Amen. Bakit inalaw ni Lord? Para maging test sa'yo. Malinaw yun. Now, eto ngayon. Kapag ang tukso, hindi inalaw ni Lord, binigay sa'yo, temptation talaga yan. Tama? Pero hindi lahat ng tukso-tukso. Minsan, may gumagawa ka ng sarili mong desisyon at nagkamali ka, ang tawag ng problema. Magkaiba yun. Okay? Now, eto ngayon. Huwag mo lamang siyang sasaktan. Kasi, gawin mo lahat ito na iisip mo, pero isa lang kondisyon ko. Huwag mong saktan, ha? Eto ngayon. Gusto ko pong basahin sa inyo itong verse na to. Bago natin pag-usapan ano yung pagsubok na yun, ano nga ba? Bakit ba inalaw ng Diyos to? Kasi sabi ng Santiago, chapter 5, mga kapatid, tularan ninyo ang propeta. Pag sinabi natin propeta, it's referring to the Old Testament, mga Old Testament people, aking character. Nagsalita sa pangalan ng Panginoon, buong tiyaga silang nagtiis sa kahirapan. Ito ang reality. Ayaw natin magtiis. Ang gusto natin, instant sagot. In fact, narinig ko nga kanina rito, maging matyaga tayo. Maghintay tayo. Kasi lahat tayo nagmamadali. Alam ko, nagmamadali din kayo Hintayin nyo matapos. Tyaga tayo. Pero my point is this one. Yung tiyaga na paghihintay, hindi lang siya simpleng paghihintay. Habang naghihintay ka, dumaranas ka ng pagsubok. Under ka ng suffering. Okay? Sabi na dito, sinabi natin pinagpala ang nagtatiyaga at nagtitiis. Bakit? Hindi ka nagtitiis kung walang masakit sa'yo. Tama? Hindi ka nagtitiis kung wala kang pinagdadaanan, kaya nga nagtitiis ka eh. Sabi pa rito, narinig na ninyo tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ano yung bandang huli? Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Amen? Amen. Ngayon ganito, sa gitna ng pagsubok, hindi mo ma-appreciate si Lord. Sa gitna ng pagsubok, hindi ka makakapanisip ng tama. Kasi nasa gitna ka ng pagsubok. Ma-appreciate mo lahat ng bagay na to pag tapos na. Pagtatawanan mo na dahil natapos mo na. Okay? Now, alam ko ayaw ng mga Greek word, pero let me discuss this to you. Yung salitang tiyaga, sa English dyan, endurance. Ang endurance ay galing sa isang Greek word na hupomone. Sa ibang hupomeno. Now, ibig sabihin ng hupomeno, hindi na natin babasahin yan, nasa gitna ka ng pagsubok, at the same time, naghihintay ka. Kaya kasabi diyan, patient of waiting for. Yung naghihintay. Alam niyo, lahat tayo naghihintay, kahit ako naghihintay. In fact, habang buhay ka ngayon, naghihintay tayo sa pagbabalik ni Lord. We're all waiting. Kaya huwag kang magmadali. Kasi minsan, narinig ko rin, lalo na sa mga alam niyo na, totoo to ha, nasabi niya, Lord, sana kinuha mo na ako. Huwag ka magmadali, kukunin ka rin. Naiintindihan natin? Minsan nakakatawa, pero hindi siya biro. Kasi darating perfect timing para sa'yo. Lahat tayo nung pupunta. Huwag ka magmadali. Kaya nga, habang masakit yung paa mo dahil sa rayuma, masakit yung likod mo, nagalabo yung mata mo, hintay ka lang, relax ka lang. Kasi hindi natin alam. Baka yan yung testimony mo, tapos hindi na pinagdadaanan, maging kalakasan ka ng iba.
Lahat ng bagay may dahilan. Amen? Bakit nangyari sa'yo? Bawa kayong kapatid mo, ganun yung pinagdadaanan. Ikaw ang maging susi para lumakas siya. Amen? Amen. Pero iba tong Job na to. Iba yung endurance sa kailangan ni Job. Tigyan nyo kung ano nangyari ha. Unang problema. First problem. Okay? Pag-usapan natin. Ito yung first test. Narinig na natin kanina. Basta huwag nyo sila papatayin. Tama? Kunin mo na lahat. Huwag mo papatayin. Huwag mo lang saktan. Ito yung nangyari. Next. Isang araw, nagkakaingat at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Next. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka at nangingingain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, ibig sabihin kalaban, kinuha po nila ang mga baka, ang mga asno, at pinatay pa po yung aking mga kasama. Ako na lamang po nakatakas upang mabalita sa inyo. Friends, wait, there's more. Sabi nga ng commercial. Meron pang pangalawa. Ito yung pangalawa. Next. Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita. Yung una, may dumating namang isa pa. Sinabi naman ito ni kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastor at namatay lahat. Nakita nyo? Ang dami-dami na tatamaan ng kidlat doon pa. Sakto. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. May pangatlo pa! Sa isang araw duktong-duktong yan Hindi pangatlo. Next. Verse 17. Sabi niya rito, hindi pa ito halos tapos magsalita, may isa pa namang dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha po nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako na lamang ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Ubus kong ari-arian. Sa isang araw, sunod-sunod na pagsubok ang dumating kay Job. Kala niyo tapos na? Hindi pa. May pang-apat. Ito yung pang-apat. Hindi pa rin halos tapos magsalita nang may dumating na may isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas sa hangin ang bahay at bumagsak at nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Alam niyo ang pinakamasakit na part? Hindi na bahal mawala ka ng pera, mawala ka ng bahay, mawala ka ng kahit ano. Huwag ka lang mawala ng anak. Tama, mga magulang? Kay Job, asawa na lang pwede, anak eh. Mamaya, bakit yung nasabi asawa? May tumawa na doon. Pero ibig ko lang sabihin ganito, sa isang araw, 4 na pagsubok, namatay, duktong-duktong. Minsan, parang hindi totoo. Pero totoo yan, nangyari talaga kay Job yan. Alam nyo, ang buhay parang exam. Hugot tayo ng konti. Ang buhay parang exam. Minsan pa isa-isa, minsan sunod-sunod. Minsan sabay-sabay. Yan ang reality ng buhay. At sa buhay na pinagdaanan ni Job, yan ang nangyari. Pero anong response Job? Ito response Job. Verse 20. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at ang ahit ng ulo, parang ganito. Pagkatapos, nagpatira pa siya at tumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Amen? In spite na gano'n na nangyari kay Job, anong ginawa niya? Worship. Nag-worship siya. At hindi niya sinisi ang Diyos
kaya hindi siya nagkasala sa kanya. Ang galing ni Job, no? Praise God sa buhay niya, no? Sana ganyan din tayo. Minsan, kung di problema, pasakit lang yung paa natin, magreklamo na tayo. Ano bang buhay ito? Ako yun. Diba? Now, test number 2. First test pa lang yun. Balikan natin yung eksena kanina. Punta tayo sa chapter 2. Tignan yung chapter 2 ah. Parehong eksena. Muling umarap kay Yahweh ang anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Same scenario. Tinanong ni Yahweh, si Satanas, ang tagaparatang, the accuser, sabi diyan, saan ka nanggaling? Sumagot si Satanas, nagpabalik-balik at naglibot ako sa buong daigdig. Tulad ng sinabi ng Job chapter 1 verse 7. Pareho lang. With the same formula, next verse, sabi niya rito, verse 3, napansin mo ba yung lingkod kong si Job? Finrex ulit ni God si Job. Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain. Hinirap mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Subalit, nananatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi pa ni Yahweh. Grabe yung pagmamalaki ni Lord kay Job. Diba, gawa mo na yung gusto mo. Diba, di siya nagkasala? Yan si Job. Yan si Job. Accuser na. Hindi tumigil si Satanas. Sabi ni Satanas, next verse. Sumagot si Satanas, kahit anong bagay na ibinigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay, subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at siguradong susumpain niya kayo ng harap-harapan. At sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lang siyang papatayin. Una, lahat ng ari-arian, lahat ng bagay na meron siya. Pangalawang test, siya na mismo bibigyan ng test. Mismong si Job. So ano nangyari kay Job? Next. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at pinagtad ng nanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinaamot niya ang isang pirasong basag na palayok sa kanyang mga sugat. Anong ginagamit ng pangkamot? Palayok. Para matalim yun, para matanggal yung kate, yung sakit. Ganun kalala kay Job. Patanggal kate yun. Next. Ito ngayon. Yun yung pangalawang test. Pero hindi siya mamamatay. Hindi siya mamamatay. Yung pagsubok kay Job, hindi effective kay Job. Effective yung sa asawa. Tingnan nga, ito yung third test. Sinabi ng kanyang asawa, manatili ka bang matuwid? Sumpain mo na yung Diyos at nang mamatay ka na. Hindi effective kay Job, effective sa asawa. Sana hindi na lang anak na namatay, yung asawa. Kasama sa test, third test, pangatong test niya eh. Sagot ni Job, hindi mo ba naiintindihan ang iyong sinasabi? Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba naman natin tatanggapin kung bigyan tayo ng pagdurusa sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Grabe, no? Doon sa pangatlong test. Ngayon ganito, hindi natapos niya yung kwento. Tama po ba yung oras? Tama. Okay, now ganito. Hindi niya natapos yung kwento. Yung mga tao, yung mga kaibigan niya, meron sila sa sariling konsepto ng Diyos. What do I mean? Minsan, kilala natin si Lord ng 70%. Kilala natin si Lord ng 60%. Kilala natin si Lord sa 50%. Pero kilala mo ba talaga si Lord kung sino siya? Kilala mo ba talaga si Lord kung ano siya? Kilala mo ba si Lord kung ano yung kapangyarihan na meron siya? Hindi lang 50% nakilala mo lang si Lord sa mga bagay na gusto mo makilala si Lord,
Hindi lang 60% dahil selected lang yung gusto kong kilala kay Lord. Gusto ko tagapagpagaling lang siya, answer ng prayer, tatanggalin mo, ayoko nang sumunod doon, ayoko nang ganito. Hindi ganon. Yung pagkakilala kay Lord, dapat 100%. Ang nagiging problema kasi, kung portion lang yung pagkakilala natin kay Lord, magtutulad tayo sa tatlong kaibigan. Tenga, tama yung purpose ng tatlong kaibigan ni Bob, kaya nga sila best. Di ba? Ngayon, mga tawagan best friend, best, di ba? Ito may best din siya. Tenga, next. Ang masamang nangyari kay Bob ay nabalitaan na tatlo yung niyang kaibigan. Si Eliphaz, Timeo, si Bildad, at saka Sofar. Kaya nga best yan eh. Best. Si Bildad, Eliphaz, si Sofar. Best. Di ba? Nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makirami sa kanya. Tama yung purpose, tama yung dahilan. Next. Malayo pa sila ay nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilang umiyak. Siyempre, kaibigan eh. Nang malakas, pinulit nila ang kanilang damit at nalagay na abo sa ulo sa pagdadalang hati. Next. 7 araw at 7 gabi na silang naupo sa lupa kasama niyo, ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit na ano sa harap, sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. Tama yung purpose. In fact, para umupo yan ng 7 araw sa tabi mo, na walang usap, nandyan siya sa tabi mo, okay yun. Nagkaroon na ng problema nung nagsalita na. Kung mabasahin niyo po yung Hope chapter 3 hanggang chapter 30 something, usapan, debate yun, away yun. Away yun. Paikliin ko na po yung debate, no? Baka tapusin tayo. Baka anong oras tayo matapos. Balisan na natin ng konti. Sabi ni Eliphaz, isipin mo mabuti, mayroon bang walang kasala na napahamak ng buhay? Mayroon bang mabuting tao na dumanas ng kasabihan? Alam ko ang mga nag-aasik na kasamaan ay nag-aani rin ng kaguluhan. Naiintindihan natin? Ibig sabihin, sabi ni Eliphaz, makasalanan ka kasi. Matuwid nga si Job eh. Diba? Mabuti nga siyang tao eh, according sa description eh. Ito pa sabi ni, next, ni Bildad, makapangyarihan ng Diyos at dapat siyang igalang, naghaharing mapayapa sa bukas sa isang kalangitan. Ang kanyang mga anghel ay hindi mabibilang at lahat ay nagsisikan sa kanyang kaliwanagan. Next, maaari bang maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos sa harapan ng may kapal, siya ba yung dalisay na lubos? Alam niyo saan papunta? Makasalanan ka kasi Job eh. Hindi ka pure. Para sa Diyos, ang buwan ay walang ningin. At sa mga bituin, marumi ang kanyang tingin. Nakita niyo? Masamang tao ka kasi. Nagkasala ka, aminin mo na nagkasala ka. Lahat naman tayo nagkasala. Meron pang isa, si Sofar. Okay na po yan, next. Meron pa? Ay, wala yung kay Sofar. Si Sofar, ganun din. In short, ganito. Yung accusation ng tatlo, makasalanan si Job. Si Lord mahabagin. Si Lord, ayaw niya ng masama. Kaya nangyayari sa iyo yan, sabi ng tatlo. Pero sabi ni Job, hindi nga ako nagkasala eh. Ano ba kasalanan ko kay Lord? Tapat naman ako sa Kanya, matuwid naman yung pamumuhay ko. Away yun, di ba? Mahabang kwento yun. Pero may isang karakter na pangalan ni Elihu. Hindi na nakipagtalo pa ang tatlong kausap ni Job sapagkat talagang ginigiit niya wala siyang kasalanan. Suko na yung tatlo. After chapter 32. Sana nagbasa, chapter 3. Ito, chapter 32 na. Samantala, may nakikinig doon sa kanilang pag-uusap, isang lalaki na nagangalang Elihu. Siya ay anak ni Barakel, apo ni Bus, or di Bas, Bus na lang, Pilipino, na mula sa kanyang angka ni Ram. Nagalit si Elihu kay Job
sapagkat nagmamatuwid si Job sa kanyang sarili at sinisisipan niya ang Diyos. Sabi ni Elihu, hindi lang yun. Nagalit siya kay Job dahil ganun si Job. Nagalit din siya dun sa tatlo. Nagalit siya dun sa tatlong kaibigan niya sapagkat hindi na masagot ang mga sinasabi nito para lumalabas na ang Diyos ang may kasalanan. Naintindihan natin? So doon sa pagtatalo ng apat, walang may tama. Dahil sila may tama. Kasi lumalabas na sa usapan nila na wala silang kasalanan, so kung walang may kasalanan, ibig sabihin ng Diyos ang may kasalanan. Naintindihan natin? Sila din may kasalanan. Ngayon, ito ngayon, dito tayo papasok, dito gusto ko po mag-duel tayo dito. Sa haba-haba ng usapan natin, meron talagang tanong na kailangan masagot. Okay? Next po. Yung kanina yan. Yan. Meron talagang tanong si Job na kailangan masagot. Makikita natin sa Job chapter 30. Ano yun? Ito yung sabi. Tumahimik na lang kayo. Habang nag-aaway yung tatlo, ito sabi, tumahimik na lang kayo. At ako'y pasalitain. Hayaang mangyari sa akin. Nakahanda na akong itaya ang buhay kong akin. Hindi ako natatakot kung ako man ay patayin. Maghirap lamang sa kanya itong aking usapin. O maiharap lang sa kanya ang aking usapin. Next. Ano ba yan? Mayroon akong dalawang kahilingan. May dalawa akong request. At ako'y di matatago kung iyong papayagan. Itigil mo na itong pagparusa sa akin at sa takot na huwag mo na akong patayin. Ayaw rin pa naman patayin mo. Magsalita ka at aking tutugunin o kaya naman sagutin mo ang aking sasabihin. So, yung pangalawa, may tanong si Job. Intindihan natin? May tanong si Job. Ano yung tanong ni Job? Next. Saan ba ako nagkamali? Ano ba yung kasalanan ko? Ano ba yung aking kasalanan? Pagkakasala ko ba yung maaari ko bang malaman? Bakit ako yung pinagtataguan? Bakit tinuturing mo akong isang kaaway? Minsan naging tanong na natin yan. Kasi naging tanong ko na sa buhay ko. Yung prayer ko, iba sagot ng Diyos. Nangyayari sa akin yan. Lord, kung healer ka, bakit hinayaan mo matay? Naging tanong ko na rin yan. Lord, kung nag-aayos ka ng mga relasyon, bakit hinayaan mo mawasak? Minsan, yung sagot ng Diyos, iba doon sa katugunan niya. Minsan, naging tanong na rin natin yan. Pero sa verse 19, chapter 19, kahit ganyan yung stand niya, mayroong isang bagay na tinatayuan si Job. Alam niyo kung ano? Basahin natin. According sa, ito yung version to para maintindihan natin. Ang salita ng Diyos version. Sabi niya dito, pero alam ko, buhay ang aking tagapagligtas. Alam niyo sa English niyan? For I know my Redeemer lives. Amen? Ano man ang pinagdaraanan ko dahil sa aking sitwasyon ngayon, alam ko yung tagapagligtas ko buhay. Alam ko na ang lahat ng bagay kontrolado ng Diyos dahil buhay siya. Amen? Yan yung tanong ni Job. Siyempre, pag may tanong, may sagot. Sa bawat tanong ng buhay natin, malamang baka ito yung tanong natin. Saan ba ako nagkasala, Lord? Ano ba kasalanan ko? Kung kailan ako nag-worship, kung kailan ko ito nakilala, bakit mas mababi yung problema ko sa buhay? Lord, nung simulang, alam ko nagkasala ako noon, pero tinutuloy ko na may buhay ko ngayon eh. Bakit ayun pa rin yung multo ng nakaraan gumagambala sa akin? Bakit hanggang ngayon ginawa ko na lahat, di pa rin ako mapatawad? Lord, sana, bakit sa anak ko, sana sa akin na lang? Nagsumikap naman ako, baksak pa rin ako. Kung kailan ka nag-review doon ka bumagsak. Lord, bakit? Minsan, diyan tayo na nawawala ng pananampalataya, maayaw na tayo. Ito yung totoong sagot.
Alam niyo kung anong sagot? Ito ang sagot. So, verse 13. Pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng isang malakas na bagyo. Sa ibang version, ipo-ipo. Sumagot ang Diyos sa pamamagitan ng isang bagyo, isang ipo-ipo. Sino ka nag-aalinlangan sa aking kalaban? Si Yahweh na to nagsasalita. Job, sino ka ba? Sino kang mag-aalinlangan sa aking kalaban? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Si Lord na to si Lord na nakikipag-usap. Tumayo ka riyan at magpakalalaki. Ang tanong ko, sagutin mo. Ikaw ay magsabi. Tingnan nyo next. Ito ngayon. Job, nasaan ka nung likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat sabihin mo. Sino yung nagpasya tungkol sa lawak nito? At sino yung sumukat, alam mo ba? Alam niyo sagot ng Lord? Hindi ganyan. Pero ito pa matindi. Next. Mapapatunayan mo ba ang mga bituin? O may tuturo mo ba ang daan ng malaki at maliit na dipper? Big Dipper, Small Dipper, Pleiades, Orion, lahat yung constellation. Sinabi ng Diyos. Alam mo ba ang mga bata sa langit? Ito ba'y may angkot mo sa daigdig? Para ma-imagine nyo paano sumagot si Lord, let me paraphrase according to sa verse para mabilis tayo. Okay, ganito. Job, picture number 1. Job, nung nilikha ko yung pundasyon ng mundo, nung nilikha ko ang mundo, Job, alam mo ba, paano ko yung nagawa? Job, nung time na ginawa ko, dapat yung lawak ng mundo, ganito lang, ito na yung pundasyon, ito na yung lawak. Alam mo ba yon? Next. Mga bituin sa langit. Ako nag-design din yan. Ako gumawa niyan. Pero alam mo ba kung ilan yung number niyan? Paraphrasing para maintindihan natin. Next. Yung lawak ng dagat. Alam mo ba kung gaano kalaki yan? Bakit hindi yan tumatapon? Kasi ako gumawa niyan. Alam mo ba yan? Nasaan ka nung time na ginagawa ko lahat ng yan? Next. Yung mga bundok at saka yung mga valley, yung kapaligiran natin, bakit hindi ganyan ang ganda yan? Kasi ako yung designer, ako yung gumawa. Alam mo ba yan? Alam mo ba, nasaan ka nung time na ginagawa ko lahat ng yan? Next, yung kalaliman ng dagat. Alam mo ba kung gaano kalalim yan? At bakit ganyan ang kalalim yan? Ako alam ko yung sagot kasi ako yung gumawa. Ikaw, alam mo ba? Next, alam mo ba yung liwanag? Bakit di sobrang liwanag? Hindi tama yung liwanag dumarating sa atin? Ako may gawa niyan. Kaya mo ba yan? Alam mo ba sa dyan? Hindi pa yan. Next. Yung mga nakikita natin bituin ko, yung grupo ng mga bituin. Alam mo ba yung numero kung gaano sila karami? At pagtipon-tipon sila, ganyan na maging itsura niyan? Kontrolado ko yan. Next. Yung kidlat. Kidlatan kaya kita? Hindi, wala sabi ganyan yung Bible. Yung kidlat na yan, ako naggumawa niyan, may purpose ako dyan. Bakit ko ginawa yan? Na ngayon, Job, sa lahat na nakita mo ngayon, lahat na nasaksihan mo ngayon, may tanong ko ba sa akin? Yung tanong ni Job, sinagot ng Diyos kung sino siya. Hindi sinagot ng Bible, hindi sinagot ni Yahweh, yung tanong ni Job na bakit, ang sagot na bakit, o yung sagot ni Lord, sa bakit ni Job, sino ba ako? Makapangyarihan ako. Lahat ng bagay, kontrolado ko. Ako gumawa lahat ng yan. Bakit? Ako ang Diyos na makapangyarihan. Amen? Yan ang sabi ng Diyos. Kaya minsan, sobrang pagmamalaki natin, Lord, bakit ko ito deserve? Bakit hindi? Palagay mo ba, hindi ko yan pinahintulutan? May purpose ako dyan. Yan yung mga bagay na hindi natin maunawaan. Limitado lang kasi yung isipan natin bakit ba hindi ikaw? Ito, maiksi lang, patawarin niyo na po ako. Iksi lang. Testify ko lang. Way back 2020, alam niyo ng iba to, pero kwento ko lang ulit. Way back 2020, yung nanay ko namatay, cancer. Cancer, 2020.
During the 2020, I prayed for healing. Pero kinuha siya. Nag-celebrate pa kami ng 65th birthday niya ng February 12. Kinuha siya ng Lord February 13. February 14, Valentine's Day. Tapos, 1 month later, pandemic. Kasi mula hindi ko naiintindihan kung bakit nangyayari. Pero naiintindihan ko si Lord yung pandemic. Bakit? Kasi kung buhay ang nanay ko at nag-pandemic, lalo kami mahirapan. Naiintindihan natin? Kung buhay yung nanay ko at pandemya, kawawa kami siguro isa kami sa naglalakad puntang hospital. Sa simula, hindi ko maintindihan, Lord, bakit? Pero mabuti ang Diyos, bakit? Pinahintulot niya yung kasi hindi darating pa ng itong pagsubok. Minsan, hindi mo lang kailangan mo lang magtiwala. Amen? Lahat ng bagay kontrolado ng Diyos at alam niya yung ginagawa niya at hindi siya nagkakamali. Yan si Lord. Amen? Tuloy tayo. Verse 14, natapos na tayo. Yan ba yan? 40 verse 1, wala ba? Yan. Sinabi ni Yahweh kay Job, ang mga pagkahanap ba ng mali at ng mga katwiran at sa mga kapangyarihan Diyos ay pakikipaglaban? Sino bang Diyos na nakikipaglaban at dapat sumagot sa tanong na ito? Next. Tumugon naman si Job, narito ako at hamak na walang kabuluhan. Wala akong may sasagot, bibig ko'y tatakpan. Anong sagot ni Lord? Ni Job? Tandaan niyo, dalawa yung hiling ni Job, di ba? Dalawa yung request niya. Siyempre, dalawa rin yung sagot ng Diyos. Sa panig ko'y nasasabi na ang lahat ng sasabihin at ako'y hindi na kikibo at nasabi ko'y hindi na uulitin. Hindi na maulit, Lord, sorry. Pero dalawa yung tanong. Now, next. Buhat sa bagyo, sinagot ni Yahweh ni si Job, tumayo ka ngayon dyan at magpakalalaki. For the second time malaw. Tanong ko'y sagutin, ikaw ba'y magsasabi, ako pa ba ang nais mong palabasing masama? Upang iyong palitawin na ikaw ay siyang tama. Dalawang karakter lang sinabi niya. Una, next. Behemoth. Yan pang behemoth na yan. Ayan na hindi ko pang behemoth. Ayan lang po ay ilustrasyon para makita ko natin. Yan pang hayop na yan. Yan pang behemoth na yan. Kaya mo? Malakas yan. Matatalo mo ba yan? Ako lumikha niyan. At kaya ko yung talunin. Ikaw, kaya mo? Pangalawa, kaya mo ba yung hulihin yung Leviathan na yan? Leviathan, si creature. Yung Leviathan na yan. Kaya mo bang hulihin sa mamahina pabingwit? Kaya mo ba? Kasi ako kaya ko, sabi ng Diyos. Takot sa akin yan. Kaya ko talunin yan, kasi ako gumawa niyan. Nakita niyo kung anong sagot ng Diyos? Ang sagot ng Diyos kay Job, kung sino siya. Tanong bakit? Ito yung sagot. Last chapter. Nabasa natin sa libro. Ito naman ang sagot ni Job kay Yahweh. Last chapter na tayo. Alam ko, ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin. At walang makakapigil sa lahat ng inyong balakid. Lord, alam ko naman walang makakapigil sa inyo. Pero there's something new kay Job. May bago kay Job. Alam niyo kung ano? Ito. Itinatanong ninyo, sino akong nagmangahas na kayo'y pag-alilangan. Gayong ako na may walang nalalaman. Nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko maunawaan. Mga luwagang hindi maabot ng aking isipan. Lord, sorry na, kasi hindi ko naiintindihan eh. Pero this time, Lord, naiintindihan ko na. Alam niyo kung bakit? Ito ang sagot. Kasi dati, next verse, sinasabi ninyong pakikinggan ko ang iyong sasabihin at iyong mga tanong, aking sasagutin. Next verse. Ito ang sagot. Noon, nakilala ko kayo dahil sa sinasabi ng iba. Pero subalit ngayon, nakita ko na kayo sa sarili kong mga mata. Amen? Dati, Lord, narinig lang kita. Lord, dati, narinig lang kita sa mga sinasabi, sa mga nagtetestimony dito. Lord, doon lang kita naririnig na talagang totoo ka.
Pero this time around, Lord, nakita talaga kita. Lahat ng bagay pinakita mo sa akin na ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ikaw, pinakita mo sa akin, Lord, na lahat ng bagay walang imposible sa iyo. Lahat ng bagay ikaw ang nag-create. Bakit? Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Dahil dati naririnig ko lang ngayon alam ko na dahil nasaksihan kita. Amen! Yan si Lord. Now, gusto ko sabihin sa inyo kapatid, kailangan mo ma-experience ng Diyos. Ang totoong sagot sa mga tanong natin ay hindi yung mga bagay na sapat doon sa isipan natin. Ang sagot sa mga tanong natin kung sino ang Diyos sa buhay mo. At sino ang Diyos sa iyo. Amen? Amen. Tapusin na natin. Conclusion po tayo. Nagpasin niyo na po lahat ng nangyayari, conclusion tayo. Next. Mahaba po yun. Tapusin na natin. Gusto ko po sabihin sa inyo, may mga tanong tayo. Alam mo ba kung bakit ang topic natin because of who you are? Meron isang awitin ng araw, ng panahon ko, 2020, or 2020 tuloy, mga year 2000, yung casting crown, ang title, Who Am I? Alam nyo to, bilisan na natin, no? Sabi doon, not because of who I am, but because of what you have done. Not because of what I've done, but because of who you are. Ano sabi na dito sa kanta ko? Sabi sa awitin ko, Lord, hindi ba lahat ito sa akin? Tungkol lahat ito sa'yo. Hindi ito sa mga bagay ko, anong nagawa ko, kundi lahat ng bagay ay tungkol ay sa mga bagay na nagawa mo para sa akin. Amen? Sabi ng chorus, tingnan tulad ng tayo sa isang, next, flower na madaling isanta. Para lang tayo kabo na ngayon nandito, bukas wala na. Para lang tayo isang alon sa dagat, para lang tayo vapor, usok sa hangin. Madaling mawawala. Pero, next, still you hear me when I call. Every time na tatawag ako, tumasagot ka. Lord, every time na wabagsak ako, tinatayo mo ko. At tinanong mo ako kung sino ako, dahil ako sa'yo. Amen? Sabi ng awitin. Alam nyo, sa downfall ni Job, inangat siya ng Diyos. Kasi nakita ng Diyos kung sino si Job. Alam nyo kung paano bumangon si Job? Last, ito na. Ganito bumangon si Job. Tingnan nyo after ng sunod-sunod na testing, ito ginawa ng Diyos. Ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati. Nang ipinalagi nito ng tatlong kaibigan niya. Ganito. Kailan dumating yung healing ni Job? After niya ipag-pray yung tatlo. Ibig sabihin, nung pinag-pray niya yung tatlo, may sakit pa siya. Nung pinag-pray niya yung tatlong kaibigan niya, at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Dinoble. Paano doble? Wait lang, huwag muna kayo pumalakpak kung hindi pa alam yung doble. Huwag muna. Wala pa, ito pa yung doble. Next. Ang mga huling araw ni Job ay higit pang pinagpala ni Yahweh, binigyan pa niya ito ng 14,000 tupa. 7,000 na kanina, 40,000 na ito. 6,000 kamelo, 3,000 lang kanina. 2,000 baka, 1,000 lang kanina. 1,000 inahing asno, 500 lang kanina. Doble lahat. Wait lang, huwag papalakpak, hindi pa tapos. Next. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na lalaki. Binalik ng Diyos. Yung 10 na wala, ibinalik ng 10 pa. Tapos, tandaan natin ang Old Testament, ang dominant lalaki. Kasi, ano yan, ang tawag doon, basta tatay yung umuno, lalaki. Pero, pinangalanan ng Bible, yung 3 anak na babae ni Job. Ang pangalan ng mga babae ay Jemima, Kesia, at Keregapu. Bakit? Ito po, ito na next. Ang mga anak na babae ni Job, ang pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak niyang lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ika-4 na saling lahi.
Matandang-matanda na siya nang mamatay. Malakan tayo para kay Lord. Ang sarap ng blessing na party, amen? Ito isipin niyo yung testing na party mo, maliit lang yun. Haba ng binasa natin, pero sa totoong buhay, ikli lang yun. Pero yung blessing ni Lord, mas mahaba. Amen? Kaya kapatid, baka may tanong tayo sa buhay natin. Sino ba ako? Bakit ba ako nandito? Bakit nangyayari lahat ng bagay sa akin? Tandaan mo, ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Lahat ng bagay kontrolado ng Diyos. May mga bagay na hindi na natin maunawaan. Pero darating panahon, darating kakataon, Lord, salamat, kaya pala nangyari. Let's bow our head. Manalangin tayo. Hallelujah. Panginoong Diyos, Ama namin na salamat Panginoon. Salamat Panginoon dahil alam po namin lahat ng bagay, kontrolado mo. Lahat ng bagay, alam mo. Lahat ng bagay, ayon sa iyong palatuntunan. Lord, maraming salamat, Lord God. Dahil tulad ni Job, dumaranas kami ng pagsubok. Tulad ni Job, minsan yung mga testing namin, hindi mo maunawaan bakit sunod-sunod. At nagtatanong kami sa isipan namin, Lord, bakit ba ako? May mga tanong kami sa isipan, Lord, bakit ba nangyayari sa amin to? Pero salamat, Panginoon, dahil kahit kailan hindi ka nagkamali. Lord, kahit kailan, tama ka, Lord God. Lahat ng bagay totoo sa iyong palatuntunan. Sa ngayon, oo, dumaranas ng pagsubok, hindi po namin na-appreciate yung mga bagay-bagay, Panginoon. Pero one thing is for sure, matatapos din ito. One thing is for sure, darating ka para tulungan kami. Darating ka, Panginoon, upang matugunan yung aming mga kailangan. Matugunan po ang aming mga tanong sa isipan namin. Hindi pala namin kailangan, Panginoon, ng mga blessing na pinagkakaloob mo sa amin. Kundi ang kailangan namin ikaw mismo. Kailangan po na, minsan nag-iisip kami ng mga blessing, Lord, ng mga regalo. Pero kailangan po namin yung nagbigay ng regalo. Dahil ikaw, Panginoon, kailangan po namin. Lord, yung mga tanong namin sa buhay, Lord God, tulad ni Job, may mga tanong, pero salamat, Panginoon, dahil ikaw lang pala ang sagot. Lord, salamat din, Panginoon, dahil 2,000 years ago, meron isang Diyos na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, nagsakripisyo rin para maligtas kami lahat. Lord, salamat dito, Panginoon, dahil lahat ng bagay, Panginoon, according sa iyong palatuntunan, isang bagay lamang po ang kailangan po namin pangatawanan. Isang bagay lamang po, Panginoon, yung kailangan po namin tayuan, manampalataya kami. Lord, nananampalataya kami kung ano po pong mangyayari, Panginoon, pinapalampalatayaan namin, Panginoon, na lahat ng bagay, kaya mo. Lahat ng bagay, kontrolado mo. Lahat ng bagay, alam mo. At yan ang paniniwalaan namin. At lahat ng ito, ibinabalik po namin ng magpulit pasalamat sa iyo. At lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen, Amen, Amen. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me.
been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, now I'm spinning